Kuwento nag-taxi lang asawa ko. Sa araw ng diborsyo, iniwan niya sa akin ang lahat ng ari-arian at umalis. Pagkalipas ng 3 buwan, habang ibinebenta ko ang bahay, may sinabi ang kapitbahay na panginig ako sa takot. Ngayong araw, samahan niyo ako sa pagsisimula ng isang kwento ng pag-ibig, mga lihim at ang masakit na katotohanan na magpapabago sa buhay ng isang babae habang buhay. Inayos ni Elena ang laylayan ng kanyang pulang sutlang damit sa harap ng salamin. 12 taon na silang magkasama ni Gabriel at 10 taon na silang kasal. Sa loob ng 10 taong yon, pakiramdam niya ay siya na ang pinakamapalad na babae sa buong mundo. Siya ay isang matagumpay na surgeon, habang si Gabriel naman ay isang tanyag na abogado. Para sa marami, sila ang kahulugan ng isang perpektong mag-asawa. Maganda, matalino, matagumpay, at higit sa lahat, tila walang katapusan ang pagmamahalan. Ngumiti si Elena sa kanyang sariling refleksyon. Kahit pagod mula sa maghapon na operasyon sa ospital, hindi niya hinayaang makita ang bakas ng puyat sa kanyang mukha. Kinuha niya ang paboritong pabango ni Gabriel at nagwisik ng kaunti sa kanyang leeg. Amoy banilya at rosas. Ang amoy na palaging sinasabi ni Gabriel na nagpapatibok ng mabilis sa puso nito. Tiningnan ni Elena ang hapagkainan sa kanilang tahanan sa Antipolo. Tahimik ang paligid, tanging ang malambot na liwanag ng mga kandila ang nagbibigay buhay sa silid. Nakahanda na ang paboritong luto niyang steak, ang mamahaling alak na matagal na nilang itinabi para sa espesyal na araw na ito, at ang musika na mahina ang pagtugtog sa background. 8:00 ng gabi, ang usapan nila. Tumingin si Elena sa orasan sa dingding. 9:00 na. Bumuntong hinto siya at kinuha ang kanyang telepono. Wala man lang tawag o mensahe mula kay Gabriel. Naisip niya na baka may huling minutong kliyente ito o kaya ay na-traffic sa daan pa uwi, galing sa opisina nito sa Bonifacio Global City. Karaniwan na ang ganoon kapag abogado ang asawa mo, kaya hinabaan pa ni Elena ang kanyang pasensya. Lumipas ang isa pang oras, 10:00 na ng gabi. Ang pagkain na maingat niyang inihanda ay unti-unti nang lumalamig. Ang mga kandila ay nangalahati na ang haba, ang natutunaw na kandila ay parang mga luha na pumapatak sa mesa. Nagsimula nang makaramdam ng kaba si Elena. Hindi ugali ni Gabriel ang hindi magparamdam kapag huli na ito ng uwi, lalo na sa araw ng kanilang anibersaryo. Sinubukan niyang tawagan ito, ngunit ring lamang ito ng ring hanggang sa mapunta sa voicemail. Napapasandal si Elena sa upuan, nararamdaman ang bigat sa kanyang dibdib. Upang maaliw ang sarili, tumayo siya at lumakad patungo sa sala. Tiningnan niya ang malaking larawan ng kanilang kasal na nakasabit sa dingding. Sa larawan nakangiti silang dalawa, habang hawak-hawak ang kamay ng isa't isa. Ang higpit ng hawak ni Gabriel sa kanya noon ay tila ba ipinapangako nito na hinding-hindi siya nito bibitawan kailanman. Naalala pa ni Elena ang mga salita ni Gabriel ng gabing iyon. Pangako, Ellen, hanggang sa huling hininga ko, ikaw lang ang mamahalin ko. Iingatan kita, higit pa sa sarili kong buhay. Pumatak ang isang luha mula sa mata ni Elena. Nasaan na kaya ito? Ligtas ba ito? Biglang bumasag sa katahimikan ng gabi ang tunog ng makina ng sasakyan sa labas ng bahay. Agad na nabuhayan si Elena. Pinahid niya ang kanyang luha at mabilis na tumakbo patungo sa pintuan. Binuksan niya ito bago pa man makakuha ng susi si Gabriel. Gab, salamat sa Diyos, kanina pa ako nag-aalala sa iyo. Naputol ang pangungusap ni Elena nang makita niya ang hitsura ng asawa. Nakatayo si Gabriel sa labas ng pinto, nakasandal sa hamba ng pinto, na tila ba pagod na pagod ito. Ngunit may iba sa kanyang mga mata. Walang init, walang sigla, at higit sa lahat walang pagmamahal. Tiningnan lamang siya ni Gabriel mula ulo hanggang paa, na parang isang estranghero. Ang tingin nito ay malamig pa sa hangin ng gabi sa Antipolo. Gab, ayos ka lang ba? May nangyari ba sa trabaho?
Tanong ni Elena, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Lumapit siya upang hawakan ang braso nito at tulungan itong pumasok. Ngunit bago pa man dumikit ang kamay ni Elena sa kanyang braso, biglang umatras si Gabriel. Iniwas nito ang katawan nito sa hawak ng asawa. Natigilan si Elena sa hangin. Ang kanyang kamay ay nanatiling nakataas, tila naging bato. Ang pag-iwas na yon ay parang isang sampal sa kanyang mukha. Isang malalim at masakit na sampal. "Huwag ngayon, Elna. Pagod ako," sabi ni Gabriel. Ang boses nito ay tuyo at walang emosyon. Nilagpasan siya ni Gabriel at pumasok sa loob ng bahay. Habang dumaraan ito sa kanyang tabi, may isang pamilyar ngunit hindi inaasahang amoy ang pumasok sa ilong ni Elena. Hindi ito ang amoy ng panlalaking pabango na iniregalo niya rito. Hindi rin ito ang amoy ng sigarilyo o kape na karaniwang dala nito galing sa opisina. Ito ay amoy ng matamis at masangsang na pabango ng babae. Amoy ng bulaklak na hindi pamilyar kay Elena, ngunit tiyak niyang hindi ito ang amoy na dapat ay suot ng kanyang asawa. Napakunot ang noo ni Elena, pilit na itinataboy ang masamang hinala sa kanyang isipan. Marahil ay nakasalamuha lang nito ang isang kliyente o di kaya ay sa elevator. Ayaw niyang sirain ang gabi ng kanilang anibersaryo sa pamamagitan ng pagseselos. Sinundan niya si Gabriel sa kusina. Nakita niya itong nakatitig sa inihanda niyang mesa. Tiningnan ni Gabriel ang mga kandila, ang steak, at ang bote ng alak na hindi pa nabubuksan. Walang kahit anong kislap ng saya sa kanyang mga mata. Sa halip ang kanyang mukha ay puno ng pagkayamot. "Gab, happy ika-10 anniversary." Nakangiting sabi ni Elena, pilit na pinasasaya ang kanyang boses kahit na kumikirot ang kanyang puso. "Alam kong pagod ka, pero baka naman pwedeng kumain ka. Kahit kaunti, ipinagluto kita ng paborito mo." Humarap si Gabriel sa kanya. Ang mga kamay nito ay nakapasok sa bulsa ng kanyang pantalon. "Hindi ako nagugutom, Elena. At mas mabuting itigil na natin ang pagpapanggap na ito." Nawala ang nangiti sa mga labi ni Elena. "Pagpapanggap, anong sinasabi mo? Gab, anibersaryo natin ngayon. 10 taon na tayong kasal." Bumuntong hinto si Gabriel ng malalim. Kinuha niya ang kanyang mamahaling leather briefcase mula sa sahig at inilapag ito sa ibabaw ng hapagkainan sa mismong tabi ng inihandang pagkain ni Elena. Binuksan niya ang bag at naglabas ng isang makapal na folder. Walang pag-aalinlangan na itinulak niya ito sa harap ni Elena. "Pirmahan mo na yan." Tumingin si Elena sa folder. Sa itaas na bahagi ng papel nakasulat ang mga salitang nagpabilis ng tibok ng kanyang puso, hanggang sa puntong halos hindi na siya makahinga. "Petition for legal separation and dissolution of conjugal property." Nanghina ang mga tuhod ni Elena. Napahawak siya sa sandalan ng upuan upang hindi matumba. Tumingin siya kay Gabriel, umaasa na makikita niya ang isang nangiti na sasabihin nito na biro lang ang lahat ng ito. Isang napakasamang biro. Ngunit walang biro sa mukha ni Gabriel. Ang kanyang mga labi ay nakatikom, ang kanyang mga panga ay matigas. "Gab, ano to?" Halos pabulong na tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Bakit? Bakit mo ginagawa sa akin to? May nagawa ba akong mali?" "Wala kang nagawang mali, Elena," sagot ni Gabriel, hindi tumitingin sa kanyang mga mata. "Sadyang hindi ko na kaya ang relasyong ito. Pagod na ako. Gusto ko nang lumaya." "Lumaya saan? Sa akin, sa pamilya natin." Sumisigaw na si Elena. Ang sakit at ang pagkalito ay nagsimula ng maging galit. "Masaya tayo, Gab. Magkasama nating binuo ang buhay natin. Paano mo nasasabing pagod ka na kung wala naman tayong pinag-aawayan?" "Iyon nga ang problema, Elena." Biglang sumigaw din si Gabriel na nagpagulat sa kanya. "Masyado kang perpekto. Ang buhay natin ay tila isang teleserye na walang katapusan ng kasayahan, pero sa loob ko nasasakal na ako. Hindi mo ba napapansin? O baka naman masyado kang abala sa mga pasyente mo sa ospital para mapansin ang asawa mo?" Napaatras si Elena
na tila sinampal ng mga salita ng asawa. Isinusumbat mo ba sa akin ang trabaho ko, Gab? Ginagawa ko ito para sa atin, para sa kinabukasan natin. At kailanman ay hindi ko pinabayaan ang tungkulin ko bilang asawa mo. Wala na akong pakialam, Elena. Ang mahalaga ngayon ay ang kasalukuyan. At sa kasalukuyan ko, hindi na ikaw ang gusto kong makasama. Parang may bumasag na kristal sa loob ng dibdib ni Elena. Ang bawat piraso ay tila sumasaksak sa kanyang puso. Kung hindi ako, sino? Nanatiling tahimik si Gabriel. Ngunit ang katahimikang yon ay nagbigay kay Elena ng pinakamasakit na sagot. Naalala niya ang amoy ng pabango ng babae kanina. Ang matamis at masangsang na amoy na yon. May iba ka na ba, Gab? Tanong ni Elena, ang kanyang boses ay puno ng pighati. May iba na ba kaya ganyan ka kadaling sumuko? Bago pa man makasagot si Gabriel, biglang bumukas ang pinto ng kanilang bahay. Hindi ito kumatok, hindi ito humingi ng pahintulot. Pumasok ang isang babae na tila ba ito ang may-ari ng tahanan. Si Clara Mendoza, ang batang tuki ni Gabriel sa opisina nito. Suot ni Clara ang isang maikling puting damit na hapit sa kanyang katawan. Ang kanyang muka ay puno ng kolorete at sa kanyang mga labi ay may isang nakakalokong ngiti. Lumakad siya ng may kumpiyansa patungo sa tabi ni Gabriel at walang kaabog-abog na humawak sa braso nito. Pasensya na, Attorney Lorenzo. Naiwan ko kasi ang aking panyo sa kotse mo. Sabi ni Clara sa isang malanding boses bago tumingin kay Elena. Oh, magandang gabi po, Doktora Elena. Happy anniversary po. Ang paraan ng pagsasalita ni Clara ang mapang-uyam nitong napangiti at ang mahigpit na pagkakahawak nito sa braso ng kanyang asawa ay sapat na upang malaman ni Elena ang buong katotohanan. Tumingin si Elena kay Gabriel, naghahanap ng pagtanggi, naghahanap ng kahit anong senyales na ilalayo nito ang sarili sa babaeng ito. Ngunit walang ginawa si Gabriel. Hinayaan lamang niya si Clara na nakakapit sa kanyang braso sa harap ng kanyang asawa. Kayo? Halos hindi mailabas ni Elena ang mga salita. Kayo ba, Gabriel? Ang sarili mong tuki, paano mo nagawa ito sa akin? Sinabi ko na sa'yo, Elena, hindi ko na ikaw ang gusto kong makasama. Ulit ni Gabriel, ang kanyang boses ay naging mas matigas at malamig. Inilagay ko na rin dyan sa dokumento na ibibigay ko sa iyo ang bahay na ito sa Antipolo at lahat ng ipon natin sa bangko. Hindi ko kailangan ng pera mo. Gusto ko lang ng pirma mo para maging malaya na ako. Iniisip mo ba na mabibili mo ang katahimikan ko at ang dangal ko sa pamamagitan ng pera mo at ng bahay na ito? Sigaw ni Elena, ang mga luha ay malayang umaagos sa kanyang pisngi. 12 taon. Gabriel, 12 taon kitang minahal, pinaglingkuran at pinagkatiwalaan. At ngayon, papalitan mo lang ako sa isang iglap para sa isang batang babaeng ito na walang ibang alam, kundi ang mang-akit ng may asawa. Tumawa ng mahina si Clara, isang tunog na nagpainit sa dugo ni Elena. Doktora, huwag niyo naman akong husgahan ng ganyan. Sa pag-ibig walang nakatatanda o nakababata. Ang mahalaga ay kung sino ang nagpapasaya sa puso ng isang lalaki. At ngayon ako iyon. Hindi na ikaw. Ang tawa ni Clara ang huling patak na nagpaapaw sa galit ni Elena. Sa isang iglap na wala ang lahat ng kanyang pinag-aralan, na wala ang kanyang pagiging sopistikadong doktor. Siya ay naging isang asawang nalinlang, isang babaeng tinraidor. Sa isang mabilis na pagkilos, lumapit si Elena kay Gabriel. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at buong lakas na isinampal ito sa pisngi ng kanyang asawa. Paak! Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa buong tahimik na bahay. Napalingon ang mukha ni Gabriel sa lakas ng tama. Ang kanyang pisngi ay agad na namula at may kaunting dugo na lumabas mula sa gilid ng kanyang labi. Hayop ka, Gabriel, walang hiya ka. Sigaw ni Elena, ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa galit. Akma niyang sasampalin pa uli si Gabriel
nang biglang itaas ni Gabriel ang kanyang kaliwang kamay upang pigilan siya. Hinawakan ni Gabriel ang pulso ni Elena upang pigilan ang susunod na hampas. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman ni Elena ang isang bagay na kakatwa. Ang kamay ni Gabriel na nakahawak sa kanyang pulso ay hindi matatag. Sa halip na ang malakas at matigas na hawak ng isang lalaki na pamilyar sa kanya, ang kamay ni Gabriel ay nanginginig. Ito ay nangangatog ng labis na parang wala itong sapat na lakas upang pigilan siya. Ito ay mahina, labis na mahina. Napatitig si Elena sa nanginginig na kamay ng kanyang asawa. Ang kanyang medikal na kaalaman ay biglang nagbabala sa kanyang isipan, ngunit bago pa man niya ito maproseso, marahas na binitawan ni Gabriel ang kanyang kamay at itinulak siya ng bahagya palayo upang protektahan si Clara. "Umalis na tayo, Clara," sabi ni Gabriel, umiiwas sa tingin ni Elena. "Wala na tayong dapat pag-usapan pa rito." Hinila ni Gabriel si Clara palabas ng pinto. Iniwan nila si Elena na nakatayo ng mag-isa sa gitna ng malamig na kusina habang ang nanginginig na kamay ni Gabriel at ang malamig na mga salita nito ay patuloy na naglalaro sa kanyang isipan kasabay ng tunog ng umaandar na sasakyan papalayo sa kanilang tahanan. Sariwa pa sa balat ni Gabriel ang hapdi ng sampal ni Elena. Ngunit higit sa pisikal na sakit ang bawat hikbi ng kanyang asawa na naririnig niya mula sa kabilang panig ng nakasarang pinto ay parang libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang puso. Nakahilig si Gabriel sa kanyang mesa sa loob ng kanyang silid-aklatan. Madilim ang silid, tanging ang malamlam na liwanag mula sa labas ang tumatama sa kanyang mga kamay. Nakita niya ang kanyang kaliwang kamay, ang kamay na ginamit niya upang pigilan si Elena kanina. Hanggang ngayon, hindi pa rin ito tumitigil sa panginginig. Isang panginginig na hindi dulot ng takot kundi ng isang traidor na sakit na unti-unting kumukuha sa kanyang buhay. Isang linggo na ang nakalilipas mula nang gumuho ang mundo ni Gabriel. Naalala pa niya ang amoy ng disinfectant sa loob ng klinika ng neurologist. Isang malamig at walang buhay na silid. Nakaupo siya noon, suot ang kanyang pinakamahal na Amerikana, handang harapin ang anumang balita tungkol sa kanyang pamamanhid sa mga daliri. Akala niya ay simpleng stress lang ito dahil sa dami ng kasong hawak niya sa korte. Attorney Lorenzo, panimula ng doktor ang tinig ay puno ng bigat na tila isang hatol ng kamatayan. Ang resulta ng iyong mga test ay kumpirmado na. Mayroon kang amyotrophic lateral sclerosis o ALS, isang uri ng motor neuron disease. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Gabriel. Narinig niya ang mga salitang progresibo, walang lunas, at pagkaparalisado. Ipinaliwanag ng doktor na unti-unting hihina ang kanyang mga kalamnan hanggang sa hindi na siya makalakad, makapagsalita, makalunok at sa huli makahinga. "Gaano katagal?" tanong ni Gabriel noon. Ang kanyang boses ay kalmado, ang boses ng isang abogadong sanay sa krisis, ngunit sa loob niya ay may malalim na bangin na bumubukas. 2 hanggang 3 taon, Attorney Lorenzo. Pero sa bilis ng paghina ng iyong mga motor neuron, maaaring mas mabilis ang sayo. Kailangan mo nang ihanda ang iyong pamilya. Ihanda ang pamilya, ihanda si Elena. Sa bawat hakbang ni Gabriel palabas ng ospital, ng araw na yon ang mukha ni Elena, ang tanging nasa isip niya. Nakita niya ang mga kamay ni Elena, ang mga kamay na ginagamit nito upang magligtas ng buhay sa operating room. Ang mga kamay na mahilig humawak sa kanyang pisngi tuwing gabi. Paano niya magagawang hayaan ang mga kamay na yon na magpunas ng kanyang laway? Paano niya hahayaan si Elena, ang reyna ng kanyang buhay, na maging isang caregiver sa isang lalaking unti-unting nagiging isang estatwang walang silbi? Hindi bulong ni Gabriel sa hangin habang nagmamaneho pa uwi. "Hindi ko hahayaang masira ang buhay mo dahil sa akin, Ellen." Doon nabuo ang kanyang plano. Isang plano na binuo mula sa pagmamahal ngunit binalot ng kasinungalingan at kalupitan.
Alam ni Gabriel na kung sasabihin niya ang totoo, mananatili si Elena sa tabi niya. Magsasakripisyo ito, iiyak at panoorin siyang mamatay araw-araw. At kapag wala na siya, ang tanging maiiwang alaala ni Elena sa kanya ay ang isang may sakit at mahinang lalaki. Gusto ni Gabriel na kamuhian siya ni Elena. Gusto niyang magalit ito sa kanya para mas madali itong makausad. Gusto niyang maalala ni Elena ang kanyang lakas, ang kanyang pagiging tanyag na abogado at ang kanyang pagtatraidor dahil ang galit ay mas madaling dalhin kaysa sa habag. Ipinatawag niya si Clara Mendoza sa kanyang opisina kinabukasan. Si Clara ay matalino, maganda at alam ni Gabriel na kailangan nito ng pera para sa kanyang pamilya sa probinsya. Isang negosyante si Gabriel kahit sa gitna ng trahedya. 5 milyong piso, Clara. Sabi ni Gabriel habang inilalatag ang isang lihim na kontrata sa mesa. Ang kailangan mo lang gawin ay magpanggap na kabit ko. Kailangan mong gawin ang lahat para maniwala si Elena na may relasyon tayo. Kailangan mo akong tulungan na paalisin siya sa buhay ko. Nakita ni Gabriel ang pagkislap ng mga mata ni Clara. Isang pagkislap na hindi niya binigyang pansin noon dahil sa kanyang desperasyon. Bakit, attorney? Bakit niyo ito gagawin sa kanya? Tanong ni Clara habang tinitingnan ang halaga ng tseke sa ibabaw ng mesa. Dahil mahal ko siya. Maikling sagot ni Gabriel. At sa sitwasyon ko ngayon, ang pagpapalaya sa kanya ang huling paraan ng pagmamahal na kaya kong ibigay. Pumayag si Clara. Mula noon binuo nila ang isang serye ng mga kasinungalingan. Ang mga gabi na kunwari ay huli siyang umuuwi ang mga resibo ng hotel na sinasadya niyang iwan sa bulsa ng kanyang pantalon at ang paggamit ng pabangong ibinigay ni Clara para amoy babae siya pag-uwi. Bawat sakit na nakita niya sa mga mata ni Elena sa nakalipas na linggo ay parang kutsilyong humihiwa sa kanyang kaluluwa. At kanina, sa kanilang 10 anibersaryo, ibinigay na niya ang huling sipa. Ang pagpapakilala kay Clara bilang kanyang bagong babae. Balik sa kasalukuyan, narinig ni Gabriel ang tunog ng pagkabasag ng baso sa labas ng kanyang silid. Ang hikbi ni Elena ay naging hagulgol na. Ang bawat tunog ng pag-iyak nito ay tila sumasamo sa kanya na bawiin ang lahat. Patawad, Ellen. Patawad, bulong ni Gabriel. Habang ang mga luha niya ay nagsimula na ring pumatak. Sinubukan niyang abutin ang isang baso ng tubig sa kanyang mesa, ngunit ang kanyang mga daliri ay hindi sumunod. Nawalan ng balanse ang kanyang kamay at nahulog ang baso sa carpeted na sahig. Hindi ito nabasag, ngunit ang tubig ay kumalat, tila ba simbolo ng kanyang buhay na unti-unti nang nawawala sa kanyang kontrol. Napayuko si Gabriel. Ang kanyang katawan ay nagsisimula ng manghina. Ang pagtayo at paglalakad kanina sa harap ni Elena ay kinuha ang lahat ng kanyang natitirang lakas. Alam niyang ilang buwan na lang, hindi na niya magagawang itago ang kanyang sakit. Kailangan niyang mapirmahan ni Elena ang mga papel bago mangyari iyon. Sa kabilang dako ng bahay sa loob ng banyo ng guest room, nakatayo si Clara Mendoza sa harap ng salamin. Naglalagay siya ng bagong lipstick kulay pulang-pula. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng awa para sa mag-asawang sinisira niya. Kinuha ni Clara ang kanyang telepono at may mabilis na tinipa na mensahe. Nagawa na natin ang unang bahagi. Sulat niya sa mensahe. Naniwala ang asawa niya. Ang tanging kailangan na lang natin ay ang pirma niya sa dissolution ng properties. Kapag nakuha na ni Elena ang kalahati at ang bahay sa Antipolo, sisiguraduhin nating ang natitirang yaman ni Gabriel ay mapupunta sa atin bago siya tuluyang malagutan ng hininga. Isang malademonyong nanangiti ang gumuhit sa mga labi ni Clara. Para sa kanya, ang sakripisyo ni Gabriel ay hindi lamang isang pagkakataon upang kumita ng 5 milyon. Ito ay isang gintong pagkakataon upang makuha ang lahat mula sa isang lalaking masyadong naging kampante sa kanyang kapangyarihan. Kawawang Gabriel, bulong ni Clara,
habang tinitingnan ang kanyang sariling refleksyon. Inakala mong ikaw ang nagpapatakbo ng laro, hindi mo alam ako ang mananalo sa huli. Sa loob ng kanyang silidaklatan, narinig ni Gabriel ang yabag ng paa ni Elena patungo sa pintuan ng bahay. Narinig niya ang pagbukas at pagsara nito. Ang katahimikan na sumunod ay mas masakit pa sa anumang hiyaw. Wala na si Elena. Nakaalis na ang babaeng minamahal niya. Napahawak si Gabriel sa kanyang dibdib, sinusubukang kumuha ng hangin. Ang bawat paghinga ay nagiging isang pakikibaka. Ngunit sa kabila ng sakit, may isang bahagi ng kanyang isipan ang nakaramdam ng kapanatagan. "Ligtas ka na, Ellen," sabi niya sa dilim. "Malaya ka na sa akin." Hindi alam ni Gabriel na ang tunay na panganib ay hindi ang kanyang sakit, kundi ang ahas na iniwan niya sa loob ng kanyang sariling tahanan. 3 araw na ang lumipas mula ng gabi ng kanilang anibersaryo, ngunit para kay Elena, tila ba tumigil na ang oras. Ang bahay nila sa Antipolo, na dati ay puno ng tawanan at amoy ng masasarap na luto, ay naging kasing lamig na ng isang morgue. Hindi pumasok sa trabaho si Elena. Hindi niya kayang humawak ng scalpel habang ang sarili niyang mga kamay ay hindi tumitigil sa panginginig. Nakaupo siya sa gilid ng kanilang kama, nakatingin sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay lubog at mapula dahil sa walang patid na pag-iyak. Sa labas ng silid, naririnig niya ang mga yabag ni Gabriel. Naririnig din niya ang boses ni Clara, ang malandi nitong tawa, na tila ba isang lason na kumakalat sa bawat sulok ng kanilang tahanan. Hindi man lang itinago ni Gabriel ang babae. Hinayaan niya itong pumasok at lumabas na parang ito na ang bagong reyna ng tahanan. Huminga ng malalim si Elena. Ito na ang huling pagkakataon. Susubukan niya uli. Hindi siya pwedeng sumuko ng ganoon na lang sa 10 taong pagsasama. Lumabas siya ng silid at nakita si Gabriel na nakaupo sa hapagkainan. Nagbabasa ng dyaryo habang si Clara ay nagluluto ng almusal. Ang eksenang yon ay parang isang kutsilyong itinarak sa dibdib ni Elena. "Gab," tawag niya, ang boses ay paos at mahina. Bahagyang ibinaba ni Gabriel ang dyaryo, ngunit hindi niya tiningnan ang asawa. "Ano na naman, Elena? Akala ko ba malinaw na ang lahat?" "Gab, pakiusap. Mag-usap tayo ng maayos. Tayong dalawa lang." Pagsusumamo ni Elena. "Handa akong patawarin ka. Handa akong kalimutan ang lahat ng nangyari nitong mga huling araw. Baka naman, baka pwedeng mag-marriage counseling tayo. Baka pagod ka lang talaga sa trabaho. O baka may pinagdadaanan ka na hindi ko alam." Tumigil si Clara sa paghahalo ng niluluto at lumingon nang may mapanguyam ng ngiti. "Doktora, ang kulit niyo rin, no? Sinabi na ngang ayaw na sa inyo, namimilit pa kayo." "Tumahimik ka, Clara." Sigaw ni Elena, ang kanyang galit ay muling sumiklab. "Asawa ko ang kinakausap ko." Dahan-dahang tumayo si Gabriel. Ang kanyang pagkilos ay tila ba hirap na hirap siya, ngunit pilit niyang itinatago ito sa pamamagitan ng paghawak sa gilid ng mesa. Tiningnan niya si Elena ng diretso sa mga mata, isang tingin na puno ng puot at kawalang bahala. "Counseling, patawad, Elena, hindi mo ba naintindihan?" Kinuha ni Gabriel ang kanyang singsing sa kasal mula sa kanyang daliri. "Ang singsing na ito, wala na itong halaga sa akin." At sa harap ni Elena, walang pag-aalinlangan na itinapon ni Gabriel ang singsing sa loob ng basurahan sa tabi ng lababo. "Iyon ang halaga ng relasyon natin para sa akin ngayon. Basura?" sabi ni Gabriel sa isang boses na kasing tigas ng bato. "Pirmahan mo na ang mga papel. Huwag mo nang pahabain pa ang paghihirap nating lahat." Napako si Elena sa kanyang kinatatayuan. Ang huling hibla ng pag-asa sa kanyang puso ay tuluyan ng naputol. Ang pagsasama nilang binuo ng 10 taon ay itinapon lang na parang basura sa harap niya. Doon sa gitna ng kanilang kusina, natanto ni Elena ang isang masakit na katotohanan. Hindi mo kayang isalba
ang isang taong ayaw ng masalba at hindi mo kayang mahalin ang isang taong pinili ng kamuhian ka. Sige, bulong ni Elena habang ang mga luha ay muling pumatak, ngunit sa pagkakataong ito, kasabay nito ang isang kakaibang pakiramdam ng paglaya. Kung iyan ang gusto mo, Gabriel, ibibigay ko sa iyo. Pagkalipas ng ilang oras dumating ang abogado ni Gabriel. Nakaupo sila sa sala, ang kapaligiran ay puno ng tensyon. Inilatag ng abogado ang mga dokumento sa mesa. Doktora, ayon sa kagustuhan ni Attorney Lorenzo, lahat ng inyong conjugal assets ang bahay na ito sa Antipolo, ang condominium sa BGC at ang lahat ng joint bank accounts ninyo ay mapupunta sa inyo bilang bahagi ng settlement. Paliwanag ng abogado. Ang tanging kukunin lang ni Attorney Lorenzo ay ang kanyang personal na sasakyan at ang kanyang shares sa law firm. Tumingin si Elena kay Gabriel na nakaupo sa kabilang panig ng mesa kasama si Clara na nakasandal sa kanyang balikat. Bakit, tanong ni Elena? Bakit mo ibinibigay ang lahat? Para ba mabawasan ang guilt mo? Para ba hindi mo maramdaman na ninakawan mo ako ng 10 taon ng buhay ko? Isipin mo na ang gusto mong isipin, Elena, sagot ni Gabriel, habang ang kanyang nanginginig na kamay ay nakatago sa ilalim ng mesa. Gusto ko lang na matapos na ito. Pirmahan mo na. Kinuha ni Elena ang panulat. Sa bawat titik ng kanyang pangalan na isinusulat niya sa dokumento, nararamdaman niya ang pagpunit sa kanyang kaluluwa. Ngunit kasabay nito, nararamdaman din niya ang pagtigas ng kanyang puso. Tinanggap niya ang lahat ng yaman na ibinigay ni Gabriel hindi dahil sa pera, kundi dahil iyon ang nararapat na kabayaran sa bawat luhang inubos niya para sa isang lalaking hindi marunong magpahalaga. Matapos ang pirmahan, tumayo si Elena. Tapos na tayo, Gabriel. Mula sa araw na ito, patay ka na sa buhay ko. Naglakad siya pabalik sa kanilang silid at sinimulang iimpake ang kanyang mga gamit. Bawat damit, bawat libro, bawat alaala ay marahas niyang inilagay sa loob ng mga maleta. Hindi siya titigil hanggang sa wala nang matira, kahit isang bakas ng kanyang pagkatao sa bahay na yon. Habang nag-iimpake siya, nagsimulang pumatak ang ulan sa labas. Mula sa mahinang ambon, naging malakas na buhos ito, isang masungit na panahon na tila ba nakikiramay sa kanyang nararamdamang pighati. Bit-bit ang kanyang 2 malalaking maleta, bumaba si Elena. Nakita niya si Gabriel at Clara sa sala, tila ba nagdiriwang na sila sa kanilang tagumpay. Hindi sila tiningnan ni Elena. Diretso siyang lumabas ng pinto patungo sa kanyang sasakyan. Ang lamig ng ulan ay dumampi sa kanyang balat, ngunit hindi niya ito ininda. Inilagay niya ang mga maleta sa likod ng sasakyan at sumakay sa driver's seat. Bago niya paandarin ang makina, tumingin siya uli sa bintana ng kanilang bahay. Sa itaas na palapag, sa bintana ng kanilang dating silid, nakita niya ang anino ng isang lalaki. Si Gabriel. Nakatayo ito roon, nakatingin sa kanya habang umaalis siya. Ang hitsura nito mula sa malayo ay tila isang aninong nalulunod sa dilim. Sa loob ng silid, hindi alam ni Elena na si Gabriel ay halos hindi na makatayo ng tuwid. Nakahawak si Gabriel sa kurtina upang suportahan ang kanyang sarili. Ang kanyang paghinga ay mabigat at puno ng hirap. Biglang may mainit na likidong lumabas mula sa kanyang ilong. Pinahid ito ni Gabriel gamit ang kanyang nanginginig na kamay. Pula. Dugo. Isang malakas na nosebleed ang dumaloy mula sa kanyang ilong, isang senyales ng matinding stress at ang mabilis na paghina ng kanyang katawan dahil sa ALS. Napapikit si Gabriel sa sakit, ngunit hindi niya inalis ang kanyang tingin sa sasakyan ni Elena na unti-unti nang lumalayo sa ulan. Ligtas ka na, Ellen, bulong ni Gabriel habang ang dugo ay tumutulo sa kanyang puting polo. Kahit kamuhian mo ako, basta't hindi mo ako makikitang ganito, sapat na yon. Napaupo si Gabriel sa sahig, ang kanyang lakas ay tuluyan ng naubos. Sa labas, ang sasakyan ni Elena ay tuluyan ng naglaho sa dilim ng kalsada
dala ang kanyang durog na puso at ang simula ng isang bagong buhay na malayo sa lalaking itinuring niyang mundo. 6 na buwan. Sinasabi nila na ang panahon daw ang pinakamabisang lunas sa lahat ng uri ng sugat. Ngunit para kay Elena, ang 6 na buwang lumipas ay hindi lunas, kundi isang mahabang proseso ng pagpapatigas sa kanyang sarili. Ang dating malambot at mapagmahal na si Elena ay tila naglaho na kasabay ng ulan nang gabing lisanin niya ang Antipolo. Ngayon, ang tanging Elena na kilala ng lahat ay si Dr. Elena Villanueva, ang head of surgery ng isa sa pinakamalaking ospital sa Metro Manila. Bip, bip, bip. Ang tunog ng heart monitor sa loob ng operating room ay parang musika sa pandinig ni Elena. Dito sa loob ng 4 na sulok na ito, siya ang may control. Walang puwang para sa emosyon, walang puwang para sa pagkakamali. Ang bawat hiwa ng kanyang scalpel ay may katumpakan, ang bawat tahi ay may layunin. Scalpel malamig na utos ni Elena. Agad na iniabot ng nurse ang instrumento. Nakatutok ang lahat ng atensyon ni Elena sa nakabukas na dibdib ng kanyang pasyente. Isang komplikadong operasyon ito, ngunit sa ilalim ng kanyang mga kamay, tila ba napakadali ng lahat. Sa loob ng 6 na buwan, ibinuhos niya ang bawat segundo ng kanyang buhay sa ospital. Mas gusto niyang makasama ang mga pasyenteng nag-aagaw buhay kaysa maupo sa isang tahimik na silid at maalala ang lalaking sumira sa kanyang tiwala. Suction. Clamp. Okay, the bleeding is controlled. Sabi ni Elena, ang boses ay matatag sa likod ng kanyang maskara. Suture. I'll finish the closure. Matapos ang 2 oras, lumabas si Elena mula sa operating room. Hinubad niya ang kanyang scrubs at maskara. Inilalantad ang kanyang mukha, na tila ba naging mas maganda at mas matapang sa nakalipas na mga buwan. Ang kanyang balat ay makinang, ang kanyang mga mata ay matalas. Another masterpiece, Ellen, isang pamilyar na boses ang pumukaw sa kanyang atensyon. Lumingon si Elena at nakita si Dr. Mateo Reyes, ang head of neurology at ang pinakamalapit niyang kaibigan sa ospital. Si Mateo ang tanging nakasaksi sa kanyang pagkadurog 6 na buwan na ang nakalilipas at siya rin ang naging sandigan niya upang muling makatayo. Ngumiti si Elena, isang tipid na ngiti. Trabaho lang, Mateo. Kumusta ang pasyente mo sa ICU? Stable na siya. Salamat sa pagtatanong. Sabi ni Mateo habang sumasabay sa paglalakad ni Elena patungo sa kanilang lounge. By the way, may napansin ka ba sa salamin mo kanina? You're glowing, Ellen. Iba talaga ang nagagawa kapag tinapon mo na ang mga basura sa buhay mo. Tumawa ng bahagya si Elena. Sinabi ko na sa'yo, Mateo, mas masaya akong kasama ang mga pasyente ko kaysa, alam mo na, alam ko. Pero seryoso, Ellen, marami kaming napapansin. You've changed. You're stronger, more focused. At mas lalo kang gumanda. Para kang isang phoenix na bumangon mula sa abo ng isang nasunog na kasal. Salamat, Mateo. Pero ang phoenix na ito wala nang balak na masunog uli. Sagot ni Elena habang kumukuha ng kape. Naupo silang dalawa. Ngunit napansin ni Elena na tila may iniisip si Mateo. Nakakunot ang noo nito habang may tinitingnang papel sa kanyang kamay. May problema ba? Tanong ni Elena. Actually, Ellen, may gusto sana akong itanong sa'yo. Bilang surgeon, baka may ideya ka? O baka kilala mo ang pasyenteng ito? Sabi ni Mateo at inabot ang isang reseta kay Elena. Nakita ko ito sa pharmacy kanina. Naiwan ng isang babae dahil may problema sa billing. Sabi ng pharmacist, kailangan daw ng special authorization para sa gamot na ito dahil masyadong mahal at rare. Kinuha ni Elena ang reseta. Sa sandaling mabasa niya ang pangalan ng gamot, naramdaman niya ang isang kuryente sa kanyang katawan. Riluzole. Bilang isang doktor, alam na alam ni Elena kung para saan ang gamot na yon. Ito ay isang gamot na ginagamit upang pabagalin ang paglala ng amyotrophic lateral sclerosis o ALS
ALS, isang malubhang sakit sa motor neurons na unti-unting nagpaparalisa sa buong katawan hanggang sa kamatayan. ALS medication ito, Mateo. Din sabi ni Elena, ang kanyang tono ay naging seryoso. Bakit mo ito ipinapakita sa akin? Tingnan mo ang pangalan ng bumibili, Ellen. Hindi ang pasyente, kundi ang garantor o ang taong nagbabayad at kukuha ng gamot. Turo ni Mateo sa ibabang bahagi ng reseta. Tiningnan ni Elena ang bahaging itinuturo ni Mateo. Doon nakasulat ang isang pirma na tila ba naging bangungot sa kanya sa loob ng mahabang panahon. Ang sulat kamay na yon, ang paraan ng pagkakabit-kabit ng mga letra. Hindi siya maaaring magkamali. Clara Mendoza. Binitawan ni Elena ang reseta sa mesa na tila ba nakapapaso ito. Ang pangalang yon ay nagpabalik ng lahat ng galit, lahat ng sakit at lahat ng pait na sinubukan niyang ibaon sa loob ng 6 na buwan. Clara Mendoza, bulong ni Elena. Ang babaeng sumira sa marriage ko. Bakit siya bibili ng gamot para sa ALS? Iyon nga ang ipinagtataka ko, Ellen, sabi ni Mateo. Ang pasyente sa reseta ay nakakode lang. Marahil ay dahil ayaw ipakilala ng doktor para sa privacy. Pero bakit si Clara ang garantor? At bakit siya ang bumibili ng ganitong uri ng gamot? Sa pagkakaalam ko, wala namang ganitong sakit si Clara. Nagsimulang maglakbay ang isipan ni Elena. Naalala niya ang gabing iwan niya si Gabriel. Naalala niya ang nanginginig na kamay ni Gabriel nang pigilan siya nito. Ang panginginig na inakala niyang dahil sa galit o pagod. Naalala niya ang dugo sa ilong ni Gabriel na nakita niya mula sa malayo. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa likod ni Elena. Hindi kaya. Mateo, nasaan ang pasyenteng gumagamit ng reseta na ito? Kaninong klinik galing ito? Mabilis na tanong ni Elena. Galing ito sa neurology department natin, Ellen. Pero ang attending physician ay isang consultant mula sa ibang ospital na gumagamit lang ng facilities natin dito. Paliwanag ni Mateo. Bakit may hinala ka ba? Hindi sumagot si Elena. Tumayo siya agad, bitbit ang reseta. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang hindi maipaliwanag na tensyon. Mateo, kailangan kong malaman kung sino ang pasyenteng ito. Sabi ni Elena, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Ellen, alam mo ang protocol. Hindi pwedeng basta-basta magbukas ng patient records kung hindi ka ang attending doctor. Babala ni Mateo. Doktor ako sa ospital na ito, Mateo. At ang babaeng ito, ang babaeng nakapirma rito, ay ang dahilan kung bakit nawalan ako ng asawa. Kailangan kong malaman kung anong kinalaman niya sa gamot na ito. Nakita ni Mateo ang apoy sa mga mata ni Elena. Alam niyang walang makapipigil sa kanya kapag ganito na ang kanyang hitsura. Sige, tutulungan kita. Buntong hininga ni Mateo. Pero bilisan natin bago pa may makapansin. Naglakad silang dalawa patungo sa record section ng neurology. Sa tulong ni Mateo, pumasok sila sa system gamit ang credentials ni Mateo bilang head of department. Mabilis na tinipan ni Elena ang kode na nakasulat sa reseta. Ang bawat segundo ng pagload ng computer ay tila ba 1 taon para sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig. Heto na, bulong ni Mateo. Lumitaw ang impormasyon sa screen. Ang file number ay tumugma sa reseta. Ngunit ang unang nakita ni Elena ay hindi ang pangalan, kundi ang diagnosis. Diagnosis: motor neuron disease, stage advanced. Patient is experiencing rapid muscle atrophy and loss of motor functions. Naramdaman ni Elena ang pananakit ng kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang in-scroll ang screen pataas upang makita ang pinakahihintay niyang impormasyon. Ang pangalan ng pasyente. Nang lumitaw ang pangalan, parang tumigil ang pagtibok ng puso ni Elena. Ang lahat ng hangin sa loob ng silid ay tila naglaho. Patient name: Gabriel T. Lorenzo. Garantor/Representative Clara Mendoza. Napatakip si Elena ng kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at hindi makapaniwala. Ang lahat ng nangyari, 6 na buwan na ang nakalilipas
ang pagtatraidor, ang kabit ang divorce, ang pagtatapon ng singsing, ang lahat ng iyon ay biglang nagkaroon ng ibang kulay sa kanyang isipan. Si Gabriel, halos pabulong na sabi ni Elena, ang kanyang boses ay nanginginig. Si Gabriel ay may ALS. Siya ba ang dating asawa mo, Ellen? Tanong ni Mateo. Ang boses ay puno ng pagdamay. Hindi na narinig ni Elena ang tanong ni Mateo. Ang kanyang isipan ay puno ng mga imahe ni Gabriel. Si Gabriel na pilit siyang itinataboy. Si Gabriel na sinasabing hindi na siya mahal. Si Gabriel na mas pinili si Clara. Ngunit bakit si Clara ang garantor? Bakit si Clara ang nag-aasikaso ng gamot? At bakit itinago ni Gabriel ang lahat ng ito sa kanya? Tumingin uli si Elena sa screen. Nakita niya ang address na nakarehistro para sa pagpapadala ng mga gamot kung sakaling hindi makuha sa pharmacy. Ito ay hindi ang kanilang bahay sa Antipolo. Ito ay isang liblib na rest house sa labas ng syudad na pagmamay-ari ni Gabriel na hindi niya kailanman binanggit kay Elena na ginagamit na pala nito. Biglang naalala ni Elena ang sinabi ni Gabriel noon, "Ligtas ka na, Ellen. Malaya ka na sa akin." Naramdaman ni Elena ang isang matinding galit hindi na laban sa pagtatraidor, kundi laban sa katotohanang itinuring siyang mahina ni Gabriel, na inakala ni Gabriel na hindi niya kayang manatili sa tabi nito sa gitna ng sakit. Ngunit sa likod ng galit na yon, may isang mas malaking takot ang namumuo. Kung si Gabriel ay may advanced stage na ng ALS, bakit si Clara Mendoza ang kasama niya? At bakit kailangang maging garantor ang babaeng iyon? Kinuha ni Elena ang kanyang gamit at mabilis na tumakbo palabas ng record section. "Ellen, saan ka pupunta?" Sigaw ni Mateo. "Pupuntahan ko ang asawa ko, Mateo." Sagot ni Elena nang hindi lumingon. "Pupuntahan ko si Gabriel." Sumakay si Elena sa kanyang sasakyan at mabilis na pinaandar ito. Ang kanyang isipan ay naglalaban. Isang bahagi niya ang gustong saktan si Gabriel dahil sa pagsisinungaling nito, ngunit ang mas malaking bahagi niya, ang bahaging mahal pa rin ng lalaki, ay natatakot sa kung ano ang kanyang madadatnan. Habang nagmamaneho siya patungo sa address na nakita niya sa computer, isang bagay lang ang nasa isip ni Elena. Ang pirma ni Clara Mendoza sa reseta ay hindi pirma ng isang nag-aalagang asawa o kasintahan. Ito ay pirma ng isang taong may kontrol sa buhay, ng isang taong wala ng kakayahang lumaban. Ang bawat araw para kay Gabriel ay isang mabagal na paglalakbay patungo sa dilim. Ang dating malakas at kilalang si Attorney Gabriel Lorenzo ay isa na lamang anino ng kanyang dating sarili. Ang kanyang tanggapan ay hindi na ang korte, kundi ang apat na sulok ng isang maliit at maalinsangang silid sa isang liblib na rest house. Ang kanyang trono ay hindi na ang upuan ng isang abogado, kundi isang malamig na wheelchair. Ang kanyang sakit, ang ALS, ay walang awa. Kumalat ito sa kanyang katawan na parang isang mabangis na apoy. Tinutupok ang lahat ng koneksyon sa pagitan ng kanyang utak at mga kalamnan. Ngayon, ang kanyang mga kamay, na dati kayang-kayang magsulat ng daan-daang pahina ng legal na dokumento, ay hindi na kayang humawak ng isang simpleng baso. Nauuhaw si Gabriel. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. Sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng kanyang wheelchair, may isang pitzel ng tubig at isang baso. 10 talampakan lang ang layo. Para sa isang normal na tao, ito ay 10 hakbang lang. Para kay Gabriel, ito ay isang bundok na kailangan niyang akyatin. Ginamit niya ang lahat ng kanyang natitirang lakas upang paandarin ang gulong ng kanyang wheelchair. Ang bawat pag-ikot ay isang matinding paghihirap. Ang kanyang mga braso ay naninigas, ang kanyang mga daliri ay walang pakiramdam. Nang sa wakas ay marating niya ang mesa, ang kanyang paghinga
ay parang sa isang taong tumakbo ng 1 kilometro. Sinubukan niyang abutin ang pitzel. Nanginginig ang kanyang kamay. Ang simpleng pagbuhos ng tubig sa baso ay naging isang imposibleng gawain. Sa kanyang pagtatangka, tumagilid ang pitzel at natapon ng tubig sa sahig, nabasa ang kanyang tsinelas. Isang buntong hininga ng pagkabigo ang kumawala mula sa kanyang mga labi. Napayuko siya, ang kanyang balikat ay nanghina. Ang dating Gabriel Lorenzo na kinatatakutan sa korte na kayang baliktarin ang anumang kaso sa pamamagitan lamang ng kanyang talino ay hindi na kayang bigyan ng tubig ang sarili niyang katawan. Ano ba yan, Attorney Lorenzo? Naglalaro ka ba ng tubig? Ang malamig at mapang-asar na boses ni Clara ay bumasag sa katahimikan. Pumasok siya sa silid na daladala ang isang tray ng pagkain, isang maliit na mangkok ng lugaw at isang piraso ng tinapay. Suot niya ang isang mamahaling bestida na alam ni Gabriel na binili mula sa pera niya. Inilapag ni Clara ang tray sa mesa ng padabog. Tingnan mo ang ginawa mo, ang kalat-kalat mo, para kang isang bata. Hindi sumagot si Gabriel. Tiningnan lang niya si Clara nang may pagkamuhi sa kanyang mga mata. Ngunit ang pagkamuhi na yon ay walang silbi. Siya ay isang leon na walang pangil. Oh, huwag mo akong tingnan ng ganyan, sabi ni Clara habang pinupunasan ng natapong tubig gamit ang isang basahan. Dapat ka pa ngang magpasalamat sa akin. Kung hindi dahil sa akin, sino ang mag-aalaga sa isang lumpong tulad mo? Kinuha niya ang kutsara at isinubo ang lugaw kay Gabriel na parang nagpapakain ng isang alagang hayop. Ang pagkain ay walang lasa, malamig at halatang tira-tira lang. Ngunit wala siyang pagpipilian kundi ang lumunok. Alam mo, nakakatawa isipin, patuloy ni Clara, habang walang awang isinusubo ang pagkain sa bibig ni Gabriel. Dati, kapag nagsasalita ka, lahat ng tao sa korte ay nakikinig. Ngayon heto ka, hindi mo na kayang bumigkas ng isang buong pangungusap nang hindi nauutal. Ang dating tinitingalang Attorney Lorenzo ngayon ay isang kaawa-awang baldado na naghihintay na lang ng kanyang kamatayan. Bawat salita ni Clara ay parang isang patalim na sumasaksak sa natitirang dignidad ni Gabriel. Oo, siya ang nagplano ng lahat ng ito. Siya ang nag-upa kay Clara, ngunit hindi niya inakala na ang babaeng binayaran niya para magpanggap ay isa palang demonyo na naghihintay lang ng pagkakataong sakmalin siya. Nang maubos ang lugaw, itinulak ni Clara ang tray. May bisita ka nga pala, Gabriel. O mas tamang sabihin, may bisita ako para sa'yo. Pumasok sa silid ang isang lalaking naka-Amerikana. Hindi ito isang doktor. Ang dala nito ay isang itim na briefcase. Ang mga mata nito ay matalas at tila ba sanay sa mga maduming transaksyon. Magandang araw, Attorney Lorenzo. Bati ng lalaki, isang pekeng ngiti ang nasa kanyang mga labi. Ako si Attorney Ramos. Narito ako upang tulungan ka sa pag-aayos ng iyong mga huling dokumento. Ano ito, Clara? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay mahina at nanginginig. Ngumiti si Clara, isang ngangiting nagpakita ng kanyang tunay na kulay. Simple lang, Gabriel. Nalaman ko mula sa mga papeles mo na mayroon ka pa palang mga secret trust funds at offshore accounts na hindi mo isinama sa ibinigay mo kay Elena. Ang tuso mo rin, no. Akala mo siguro matalino ka. Well, mas matalino ako. Inilabas ni Attorney Ramos ang isang makapal na dokumento mula sa kanyang briefcase. Ito ay isang special power of attorney, Attorney Lorenzo. Pinapahintulutan mo si Miss Clara Mendoza na pamahalaan ang lahat ng iyong natitirang ari-arian. At ito naman, sabi niya habang inilalabas ang isa pang dokumento, ay isang bagong last will and testament kung saan si Miss Mendoza ang iyong nag-iisang tagapagmana. Naramdaman ni Gabriel ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Ang mga perang yon ay ang huling bagay na itinabi niya para sa kinabukasan ni Elena para sa panahon na baka kailanganin nito. Ito ang kanyang huling paraan ng pag-aalaga sa kanya
mula sa malayo. Hindi. Pilit na sinabi ni Gabriel. Hindi ako. Pipirma. Tumawa si Clara. Gabriel, wala ka ng pagpipilian. Sino ang katutulong sa'yo? Ang matalino mong asawa. Iniwan ka na niya. Kinamumuhian ka niya. Sa tingin mo babalik pa siya rito para iligtas ka? Sa mata niya ikaw ang nagtaksil. Ako ang biktima rito na inakit ng isang may asawa. Kaya pirmahan mo na ito nang walang gulo. Ipinatong ni Clara ang panulat sa nanginginig na kamay ni Gabriel at itinapat ang dokumento sa kanyang harapan. Tiningnan ni Gabriel ang papel. Ang kanyang pangalan at ang pangalan ni Clara ay magkatabi. Ito ay isang kontrata mula sa impyerno. Naalala niya si Elena. Ang nangiti ni Elena. Ang pagmamahal ni Elena. Hindi niya hahayaang mapunta sa demonyong ito ang pinaghirapan nilang dalawa. Ginamit niya ang lahat ng kanyang natitirang lakas. Sa isang marahas na pagkilos, ibinalibag niya ang kanyang braso, tinatabig ang dokumento at ang panulat sa sahig. Hindi. Ang sigaw ni Gabriel ay mahina, ngunit puno ng determinasyon. Nagulat si Clara at Attorney Ramos sa kanyang ginawa. Ngunit ang gulat ni Clara ay agad na napalitan ng matinding galit. Ang kanyang mukha ay naging itsura ng isang halimaw. Plak, isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Gabriel. Ang lakas nito ay halos nagpatumba sa kanyang wheelchair. Naramdaman niya ang lasa ng dugo sa kanyang bibig. Matigas pa rin ang ulo mo ha? Sigaw ni Clara. Akala mo ba may magagawa ka pa? Sige, tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Lumuhod si Clara at kinuha ang emergency phone na laging nakasabit sa leeg ni Gabriel, ang tanging koneksyon niya sa labas ng mundo kung sakaling kailangan niya ng tulong. Marahas niya itong hinila at binato sa dingding nagkapira-piraso ito. Attorney Ramos, iwan na natin siya. Mukhang kailangan niyang mag-isip-isip, sabi ni Clara sa isang nakakatakot na kalmadong boses. Lumabas si Attorney Ramos. Bago lumabas si Clara, lumingon siya uli kay Gabriel na ngayon ay duguan at walang kalaban-laban. Makinig ka, Gabriel. Sabi ni Clara, ang kanyang boses ay parang isang bulong ng ahas. Mamamatay ka sa silid na ito. Mag-isa. Walang tutulong sa'yo. Walang makakaalam. Kaya isipin mo ng mabuti kung ano ang mas mahalaga, ang pera mo o ang natitira mong hininga. Isinara ni Clara ang pinto. Narinig ni Gabriel ang tunog ng susi na umiikot sa seradura. Isang tunog na nagsasabing siya ay isang bilangguna. Iniwan siyang mag-isa sa dilim na may sakit sa kanyang pisngi at dugo sa kanyang labi. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Gabriel ang tunay na takot. Takot hindi sa kamatayan, kundi sa pag-iisip na mamamatay siyang walang nagawa para protektahan ang babaeng sinakripisyo niya ang lahat para lang maligtas. Ellen, tulungan mo ako. Bulong niya sa kawalan habang ang mga luha ng pagsisisi ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ang malamig na hangin ng gabi ay humahampas sa bintana ng sasakyan ni Elena habang mabilis niyang tinatahak ang madilim at palikong daan patungo sa isang lugar na hindi pamilyar sa kanya. Ang tanging gabay niya ay ang boses mula sa Waze. Sa kanyang telepono, isang boses na walang emosyon, kabaligtaran ng nag-aalab na bagyo sa loob ng kanyang dibdib. Libo-libong tanong ang umiikot sa kanyang isipan. Bawat isa ay mas masakit kaysa sa nauna. Si Gabriel ay may ALS, isang sakit na walang lunas. Ang katotohanan yon ay parang isang malaking bato na bumagsak sa kanyang kamalayan. Bilang isang doktor, alam niya ang bigat ng diagnosis na yon. Ang unti-unting pagkawala ng lakas, ang pagiging bilanggo sa sariling katawan. Ngunit kasabay ng awa ay ang galit. Isang nagniningas na galit. Paano mo nagawang itago ito sa akin, Gab? Bulong ni Elena sa hangin, ng kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Anong tingin mo sa akin?
isang mahinang babae na hindi kayang harapin ang pagsubok. Ipinagkait mo sa akin ang karapatang alagaan ka, ang karapatang manatili sa tabi mo. Ang bawat kilometrong nilalakbay niya ay nagpapalalim sa kanyang pagkalito. Ang kwento ng pagtataksil, ang pagpapakilala kay Clara bilang kabit lahat ng yon ay isang malaking kasinungalingan pala. Isang masakit na palabas na idinisenyo upang itulak siya palayo. Nagpanggap kang demonyo para lang magmukha akong anghel sa huli. Nanginginig ang kanyang boses. Hindi, Gabriel. Ang ginawa mo ay hindi sakripisyo. Iyon ay purong pagkamakasarili. Tinanggalan mo ako ng karapatang magdesisyon para sa sarili kong buhay. Sa wakas sinabi ng Waze, "You have arrived at your destination." Huminto si Elena sa harap ng isang mataas na gate na gawa sa bakal. Sa likod nito ay isang malaking bahay na tila matagal nang napabayaan. Ang harden ay matagal nang hindi naaalagaan, ang mga damo ay matataas na. Walang kahit isang ilaw na nakabukas sa loob ng bahay. Ang buong lugar ay nababalot sa isang nakakatakot na katahimikan. Hindi ito ang itsura ng isang tahanan kung saan masayang namumuhay ang dalawang magkasintahan. Pinatay ni Elena ang makina ng kanyang sasakyan at bumaba. Ginamit niya ang isang maliit na flashlight mula sa kanyang telepono upang hanapin ang daan. Naalala niya ang isang set ng mga lumang susi na ibinigay sa kanya ni Gabriel noon para sa lahat ng ari-arian nito. "Just in case of emergency," sabi nito. Nagbabaka sakali siyang gagana pa rin ito. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa likod ng bahay. Ang bawat kaluskos ng mga tuyong dahon sa kanyang paanan ay nagpapakaba sa kanya. Nahanap niya ang pinto sa likod bahay at nanginginig na ipinasok ang isa sa mga susi. Click! Bumukas ang pinto. Huminga ng malalim si Elena bago pumasok. Sa paghakbang niya sa loob, isang amoy ang sumalubong sa kanya. Amoy kulob maalinsangan at may halong bahagyang amoy ng gamot at dumi. Ang hangin sa loob ay mabigat at tila ba matagal nang hindi nasisikatan ng araw. Isinara niya ang pinto nang walang ingay. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa buwan na sumisilip sa mga maruruming bintana. Ang mga kasangkapan sa sala ay natatakpan ng puting kumot, tila ba matagal nang walang nakatira. "Gabriel," mahinang tawag ni Elena, ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang alingaw-ngaw ng sarili niyang boses. Naglakad siya ng dahan-dahan, ng kanyang mga sapatos ay halos hindi lumilikha ng tunog sa sahig na kahoy. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. May isang pakiramdam ng panganib na gumagapang sa kanyang balat. Alam niyang may mali. May malaking mali. Sinundan niya ang isang mahinang sinag ng ilaw na nagmumula sa isang silid sa dulo ng pasilyo. Ito marahil ang master bedroom. Habang papalapit siya, may naririnig siyang mga kaluskos sa loob. Hindi ito tunog ng 2 taong naglalambingan. Ito ay tunog ng mga bagay na binubuksan at isinasara. Huminto si Elena sa tapat ng pinto. Bahagya itong nakaawang sapat lang para makasilip ang isang mata. Maingat niyang inilapit ang kanyang mukha sa siwang. Ang una niyang nakita ay si Clara. Nakatayo si Clara sa harap ng isang malaking aparador. Nakatalikod ito sa pinto. Ngunit hindi siya nagbibihis. Ang kanyang mga kamay ay abala sa pagbubukas ng isang nakatagong bakal na safe sa likod ng mga damit. Napakunot ang noo ni Elena. Anong ginagawa niya? Nasaan si Gabriel? Ang unang pumasok sa isip niya ay ang galit. Naisip niyang baka magkasabwat ang dalawa sa pagnanakaw. Ngunit bago pa man niya mahusgahan ang sitwasyon, iginala niya ang kanyang paningin sa paligid ng silid. At doon sa isang madilim na sulok, nakita niya ito. Napahinto ang paghinga ni Elena. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Parang may isang kamay na humigpit sa kanyang lalamunan. Si Gabriel. Nakaupo ito sa isang wheelchair. Ngunit hindi ito ang Gabriel na kilala niya. Ang katawan nito ay payat na payat, ang balat ay naninilaw.
Ang dating makisig nitong muka ay butot balat na lamang, ang kanyang mga mata ay walang buhay at nakatingin sa kawalan. Ang mas masahol pa, ang kanyang mga kamay ay nakatali sa braso ng wheelchair gamit ang isang makapal na tela at ang kanyang mga paa ay nakatali rin. Humihinga siya ng mababaw at hirap na hirap, tila babawat paghinga ay isang matinding pasakit. May mga pasa sa kanyang muka at ang gilid ng kanyang labi ay may tuyong sugat. Siya ay isang bilanggo, isang bihag sa sarili niyang bahay. Narinig ni Elena ang isang malakas na kalansing. Ito ay ang tunog ng safe na sa wakas ay nabuksan ni Clara. Inilabas ni Clara ang mga alahas at isang makapal na sobre na puno ng pera. Isinilid niya ito sa kanyang mamahaling bag. Lumingon si Clara kay Gabriel. Isang malademonyong gawang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hey Gabriel, ang hirap mong patayin, pero ang dali mong nakawan. Sabi ni Clara sa isang boses na puno ng pangungutya. Huwag kang mag-alala. Konting tiis na lang. Malapit ka nang magpahinga. At ako, malapit nang maging milyonarya. Hindi kumibo si Gabriel. Tila ba wala na siyang lakas kahit para lang magalit. Sa labas ng pinto naramdaman ni Elena ang pag-akyat ng lahat ng emosyon sa kanyang katawan. Gulat, galit, awa at isang matinding pagnanais na pumatay. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking nagtulak sa kanya palayo para protektahan. Siya ay heto ngayon, pinahihirapan at ninanakawan ng mismong babaeng ginamit niya sa kanyang plano. Ang lahat ng galit ni Elena kay Gabriel ay biglang naglaho na palitan ng isang umaapaw na pagkaawa at isang mabangis na proteksyon. Napatakip si Elena ng kanyang bibig gamit ang dalawang kamay upang pigilan ang isang malakas na sigaw ng pangingilabot na handa nang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Ang mga luha ay malayang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi na mga luha ng isang asawang nasaktan, kundi mga luha ng isang taong nakasaksi sa pinakamatinding kalupitan na kayang gawin ng isang tao sa kanyang kapwa. Nanginginig ang buong katawan ni Elena. Ang kanyang dugo ay kumukulo sa galit. Bawat hibla ng kanyang pagkatao bilang isang doktor, bilang isang babae at bilang isang dating asawa ay sumisigaw ng katarungan. Dahan-dahan siyang umatras mula sa pinto. Tinitiyak na hindi siya lilikha ng anumang ingay. Kinuha niya ang kanyang telepono, nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan niya ang camera app at pinipindot ang record button. Muli siyang sumilip sa siwang ng pinto, itinatapat ang lente ng telepono upang makuha ang lahat ng ebidensya. Sa loob ng silid, abala pa rin si Clara sa pagbibilang ng mga perang nakuha niya mula sa safe. Tila ba nasa sarili siyang mundo, lasing sa kanyang tagumpay. Salamat sa lahat, Gabriel, sabi ni Clara habang hinahalikan ang isang bungkos ng pera. Huwag kang mag-alala, hindi ko sasayangin ang pinaghirapan ninyo ni Elena. Ibibili ko ito ng maraming magagandang bagay. Mga bagay na hindi ko nakuha noong nabubuhay pa ako sa hirap. Sa sandaling iyon, sapat na ang nakuha ni Elena. Itinago niya ang kanyang telepono sa bulsa. Huminga siya nang malalim, pinapakalma ang kanyang sarili, hinahayaan ang malamig na galit ng isang siruhano na kontrolin ang kanyang mga kilos. Thud, sinipa ni Elena ang pinto ng buong lakas. Ang malakas na tunog ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Bumukas ang pinto, inilalantad si Elena na nakatayo roon na parang isang anghel ng paghihiganti. Binuksan niya ang switch ng ilaw, binubuhay ang madilim na silid. Ang liwanag ay tila isang spotlight na tumama sa gulat na mukha ni Clara. Nahulog ang mga pera mula sa kanyang mga kamay. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Elena. Tumingin si Gabriel sa direksyon ng pinto. Sa gitna ng kanyang panlalabo, nakita niya ang babaeng pinakamamahal niya. Ang kanyang mga mata na kanina'y walang buhay ay biglang nagkaroon ng kislap, isang kislap ng gulat, takot at kahihiyan.
Magandang gabi, Clara. Sabi ni Elena ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong panganib. Lumakad siya papasok sa silid, ang bawat hakbang ay may bigat at determinasyon. Mukhang may party ka yata dito. Sayang hindi mo ako naimbitahan. Anong ginagawa mo rito? Sigaw ni Clara. Nanginginig ang boses. Paano ka nakapasok? Ito ay private property. Private property. Tumawa si Elena, isang tawang walang kagalakan. Nakalimutan mo na yata, Clara. Bago ka maging reyna sa pamamahay na ito, ako muna ang orihinal na may-ari. At hanggang ngayon, meron pa rin akong mga susi. Itinuro ni Elena ang mga perang nagkalat sa sahig. At ano naman yan? Mukhang malaki ang nakuha mo sa pasasalamat mo sa pag-aalaga kay Gabriel. Wala kang pakialam dito? Umalis ka na, bago pa ako tumawag ng pulis. Banta ni Clara, sinusubukang bawiin ang kanyang tapang. Tumawag ka ng pulis. Sige, gawin mo, hamon ni Elena. Inilabas niya ang kanyang telepono at ipinakita ang video na kanyang kinuha. Gusto mo bang ipakita ko muna sa kanila itong maliit na pelikula na ginawa ko? Ang pamagat, Ang Ahas sa Paraiso. Bida ka rito, Clara. May eksena ka pa ng pagnanakaw at… Ano pa ba yon? Illegal detention maltreatment of a disabled person. Namutla si Clara na parang isang papel. Ang kanyang mga labi ay nanginig. Alam niyang huli na siya. Sa isang desperadong kilos, tumakbo si Clara patungo kay Elena. Akma niya itong sasabunutan o sasaktan, ngunit nakalimutan niya kung sino ang kanyang kinakalaban. Si Elena ay hindi lamang isang babae. Siya ay isang siruhano na may matalas na isipan at mabilis na kilos. Umiwas si Elena sa atake ni Clara. Hinawakan niya ang braso nito at sa isang mabilis na pagpihit, napaikot niya si Clara at naitulak ito ng malakas sa dingding. Napasigaw si Clara sa sakit. Huwag na huwag mo akong hahawakan, sabi ni Elena sa isang mababang boses. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Hindi ako katulad ng lalaking iyan na kaya mong saktan. Subukan mo uli at sisiguraduhin kong hindi ka na makakalakad ng tuwid paglabas mo rito. Nanginginig sa takot, alam ni Clara na talo na siya. Kinuha niya ang kanyang bag at ang mga natitirang pera sa sahig. Hindi pa tayo tapos, Elena, tandaan mo yan. Tumakbo si Clara palabas ng silid at palabas ng bahay. Narinig ni Elena ang tunog ng mabilis na pag-andar ng sasakyan papalayo. Nang mawala na si Clara ang silid, ay biglang binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang lakas at tapang na ipinakita ni Elena kanina ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang umaapaw na pighati. Dahan-dahan siyang lumingon kay Gabriel. Nakatitig ito sa kanya. Sa kanyang mga mata, nakita ni Elena ang lahat, ang pagsisisi, ang kahihiyan ng sakit. Dahan-dahang pumatak ang mga luha mula sa kanyang mga mata, dumadaloy sa kanyang payat na pisngi. Lumuhod si Elena sa harap ng wheelchair ni Gabriel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inaalis niya ang mga telang nakatali sa mga kamay at paa nito. Ang balat ni Gabriel sa ilalim ng mga tali ay may mga sugat at pasa. Gabriel! Bulong ni Elena, ang kanyang boses ay basag. Anong nangyari sa'yo? Bakit mo hinayaan na ganituhin ka niya? Hindi makapagsalita si Gabriel. Tanging mga hikbi lamang ang lumalabas sa kanyang bibig. Sinubukan niyang itaas ang kanyang kamay upang hawakan ang mukha ni Elena, ngunit ang kanyang mga kalamnan ay hindi na sumunod. Nakita ni Elena ang pagkabigo sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, ang lahat ng galit niya ay tuluyang naglaho, napalitan ng purong pagmamahal at awa. Hinawakan niya ang nanginginig na kamay ni Gabriel at inilagay ito sa kanyang pisngi. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, dinadama ang malamig na balat ng lalaking minsan niyang itinuring na buong mundo. Shh! Tahan na, Gab, sabi ni Elena
habang ang sarili niyang mga luha ay patuloy sa pag-agos. Nandito na ako. Ligtas ka na. Binuksan ni Gabriel ang kanyang bibig. Ginamit niya ang lahat ng kanyang natitirang lakas upang bumuo ng mga salita. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig, isang mahinang bulong na puno ng sakit at pagsisisi. Patawad, Ellen. Isang salita. Ngunit sa salitang yon, narinig ni Elena ang bigat ng 6 na buwang pagdurusa. Hindi sumagot si Elena. Sa halip, kinuha niya ang kanyang medical kit mula sa kanyang sasakyan. Inilabas niya ang kanyang stethoscope, sphygmomanometer at iba pang mga kagamitan. Ang kanyang mga kilos ay mabilis at propesyonal. Ang asawang nasaktan ay naglaho. Ang doktor na handang magligtas ng buhay ang siyang nanatili. Habang sinusuri niya ang vital signs ni Gabriel, ang kanyang muka ay walang emosyon. Isang malamig na maskara ng isang propesyonal na doktor. Ngunit sa likod ng maskarang yon, ang kanyang puso ay dinudurog sa 1,000 piraso. Puti ang lahat. Ang kisame ang mga dingding at ang telang nakatakip sa kanyang katawan. Sa bawat pagmulat ng mga mata ni Gabriel, ang amoy ng laso na disinfectant at ang ritmong tunog ng heart monitor ang tanging nagpapaalala sa kanya na buhay pa siya. Hindi na siya nasa madilim at maalinsangang silid sa rest house. Wala na ang amoy ng kulob at ang presensya ng ahas na si Clara. Ngunit sa kabila ng kaligtasan, may isang mas mabigat na pasanin ang nakadagan sa dibdib ni Gabriel, ang katotohanan na hindi na niya kayang itago pa. Naramdaman niya ang isang mahinang paggalaw sa kanyang tabi. Dahan-dahan niyang iniling ang kanyang ulo. Doon nakita niya si Elena. Nakauniforme ito ng puting gown ng doktor. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng mga itim na bilog tanda ng puyat at pagod. Maingat nitong sinusuri ang kanyang IV drip. Ang mga daliri nito ay mabilis at bihasa sa pag-aayos ng tubo. Ang bawat kilos ni Elena ay puno ng propesyonalismo, ngunit wala ang init na dati ay nadarama ni Gabriel tuwing hahawakan siya nito. Ellen. Bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay paos, parang naggagasgas ang mga bato. Sandaling natigilan si Elena, ngunit hindi siya tumingin sa kanya. Tinapos muna nito ang pag-aayos sa swero bago dahan-dahang humarap. Gising ka na pala, sabi ni Elena. Ang kanyang tono ay patag walang emosyon, parang isang doktor na kinakausap ang isang estrangherong pasyente. Mababa pa rin ang blood pressure mo, kaya kailangan mong magpahinga. Patawad. Ellen, patawad. Muling sambit ni Gabriel. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Hindi ko gustong umabot sa ganito. Humila ng upuan si Elena at naupo sa tabi ng kanyang kama. Inilapag niya ang clipboard na hawak niya at tumitig ng diretso kay Gabriel. Ang kanyang mga mata ay parang 2 lawa ng malalim na pighati at nag-aapoy na katanungan. Bakit Gabriel Tanner? Tanong ni Elena, ang boses ay mahina ngunit matalim. Bakit mo ginawa ang lahat ng iyon 6 na buwan? 6 na buwan akong namuhay sa galit. 6 na buwan akong naniwala na ipinalit mo ako sa iba, sa loob mismo ng ating tahanan. 6 na buwan akong namatayan ng asawa kahit buhay ka pa. Napapikit si Gabriel sa sakit ng bawat salita ni Elena. Huminga siya ng malalim pilit na kumukuha ng lakas sa kanyang mga baga na tila ba unti-unti nang naninigas. Natatakot ako, Ellen. Simula ni Gabriel ang kanyang boses ay nanginginig. Noong nalaman ko ang diagnosis. LS. Sinabi ng doktor na wala itong lunas, na unti-unti akong magiging estatwa sa loob ng sarili kong balat. Nahihinto ang aking paggalaw, ang aking pagsasalita, hanggang sa ang aking puso na lang ang tumitibok. Tumingin siya sa kisame, inaalala ang gabing binuo niya ang kanyang plano. Nakita kita, Ellen. Nakita kita sa operating room. Ang galing mo.
Ang talino mo. Ang mga kamay mo ay ginawa para magligtas ng buhay, hindi para maglinis ng dumi ng isang lumpong asawa. Ayaw kong maging ganoon ang huling alaala mo sa akin. Ayaw kong makita ang awa sa iyong mga mata araw-araw habang pinapanood mo akong mamatay. Kaya binuo ko ang lahat ng yon. Patuloy ni Gabriel, ang boses ay puno ng pagsisisi. Binayaran ko si Clara, 5 milyong piso para magpanggap na kabit ko. Inutusan ko siyang maging malupit sa'yo para kamuhian mo ako. Gusto kong saktan ka para madali mo akong talikuran. Inisip ko na kung magagalit ka, mas mabilis kang makakausad. Mas mabilis kang makakahanap ng bagong buhay na hindi nakatali sa isang lalaking malapit ng mamatay. Nanatiling tahimik si Elena. Ang tanging naririnig sa silid ay ang mahinang tunog ng aircon at ang regular na beep ng monitor. Lahat ng ari-arian, ibinigay ko sa iyo lahat dahil gusto kong masiguro na hindi ka mahihirapan kapag wala na ako. Hikbi ni Gabriel. Pero nagkamali ako kay Clara. Hindi ko inakala na ang ahas na inupahan ko ay gagawin akong bilanggo sa sarili kong rest house kapag naramdaman niyang hindi ko na kayang lumaban. Inakala ko na kontrolado ko ang lahat, pero naging biktima ako ng sarili kong kasinungalingan. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Tinitigan ni Gabriel ang kanyang asawa, naghahanap ng kahit anong kislap ng pag-unawa. Sa kanyang isipan ito na ang sandali ng muling pagtatagpo. Ang sandali na yayakapin siya ni Elena, iiyak sa kanyang balikat at sasabihing naiintindihan nito ang kanyang sakripisyo. Ellen, pabulong na tawag ni Gabriel. Patawarin mo ako sa pagiging duwag. Mahal na mahal kita. Kaya ko lang nagawa yon. Pakiusap. Maari mo ba akong hawakan bilang asawa? Kahit sandali lang. Inabot ni Gabriel ang kanyang nanginginig na kamay patungo kay Elena. Ang kanyang mga daliri ay tila humihiling ng isang haplos na magbabalik sa kanya sa buhay na nawala. May bahid ng pag-asa sa kanyang mga mata, isang pag-asang ang pag-ibig ay kayang burahin ang 6 na buwang pagdurusa sa isang iglap. Dahan-dahang tumayo si Elena, ngunit hindi niya kinuha ang kamay ni Gabriel. Sa halip umatras siya ng isang hakbang. Ang pagkilos na yon ay parang isang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aapoy na pag-asa ni Gabriel. Ellen, tanong ni Gabriel, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis sa monitor. Bip 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 bip. Tiningnan siya ni Elena at sa unang pagkakataon, nakita ni Gabriel ang isang bagay na mas masakit kaysa sa galit. Nakita niya ang isang pader, isang matibay at malamig na pader na siya mismo ang nagtayo. At ngayon ay ayaw nang gibain ni Elena. Akala mo ba, Gabriel, ang pagmamahal ay tungkol lang sa pagpili kung ano ang sa tingin mo ay mabuti para sa akin? Tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng bakal. Akala mo ba ay bayani ka dahil pinili mong saktan ako nang tinalikuran mo ako? Huminto si Elena, ang kanyang mga mata ay nanunumbat. Ipinagkait mo sa akin ang karapatang maging asawa mo sa gitna ng unos, Gabriel. Pinatay mo ang tiwala ko dahil sa iyong pride. At ngayon, inaasahan mo na pagkatapos mong wasakin ang kaluluwa ko, ay babalik tayo sa dati, sa isang sorry lang. Lalong umatras si Elena patungo sa pintuan. Magpahinga ka na, Attorney Lorenzo, sabi ni Elena. Ibinabalik ang propesyonal na distansya ng isang doktor. Ligtas ka na rito sa ospital, pero ang hiling mo, hindi ko maibibigay. Ellen, pakiusap. Hiyaw ni Gabriel, ngunit ang kanyang katawan ay hindi makagalaw upang habulin ito. Hindi lumingon si Elena. Tuluyan na itong lumabas ng silid. Iniwan si Gabriel na mag-isa sa gitna ng nakabibinging tunog ng makina habang ang katotohanan ng kanyang pagkakamali ay unti-unting lumulunod sa kanya. Nakatitig si Elena sa mga papeles na nasa kanyang harapan. Hindi ito mga medical records, kundi ang mga ulat mula sa kapulisan tungkol sa pag-aresto kay Clara Mendoza. Nahuli ang babae sa isang checkpoint
habang sinusubukang tumakas bitbit ang milyon-milyong halaga ng alahas at pera na kinuha nito mula sa safe ni Gabriel. Huminga ng malalim si Elena. Hustisya, iyon ang dapat niyang maramdaman. Ngunit sa gitna ng tagumpay na yon may isang malalim na hungkag sa kanyang dibdib na hindi mapupunan ng anumang pag-aresto. Tumayo siya at inayos ang kanyang puting coat. Naglakad siya sa tahimik na hallway ng pribadong ward ng ospital. Ang bawat hakbang niya ay tila may bigat ng isang pinal na desisyon. Alam niyang ito na ang huling pagkakataon na kakausapin niya si Gabriel bilang isang taong may bahagi pa sa kanyang puso. Pagpasok niya sa silid, nakita niya si Gabriel na nakasandal sa mga unan. Mas maayos na ang hitsura nito kumpara noong nakaraang gabi, ngunit ang panghihina ng kanyang mga kalamnan ay kitang-kita pa rin. Nang makita siya ni Gabriel, sumilay ang isang mahina at umaasang nangiti sa mga labi nito. "Ellen, bumalik ka paos na," sabi ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa. "Nabalitaan ko, nahuli na si Clara. Salamat. Salamat dahil iniligtas mo ako, hindi lang sa kanya, kundi sa sarili kong katangahan." Nanatiling nakatayo si Elena sa paanan ng kama. Hindi siya ngumiti, hindi rin siya lumapit. Nanatili siyang parang isang estatwa ng yelo. Nahuli na siya, Gabriel, at sisiguraduhin kong mabubulok siya sa kulungan sa lahat ng ginawa niya sa'yo. Panimula ni Elena. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim na hindi kayang baliwalain. "Ellen, alam kong marami tayong dapat ayusin." Patuloy ni Gabriel, pilit na inaabot ang kamay ni Elena. Kahit na hirap siya. Ngayong wala na ang mga lihim. Ngayong alam mo na ang totoo. Maaari ba nating simulan uli? Kahit na ganito ang kalagayan ko, gusto kong gamitin ang natitirang oras ko para bumawi sa'yo, para maging asawa mo uli. Tiningnan ni Elena ang kamay ni Gabriel, ang kamay na dati ay nagbibigay sa kanya ng seguridad, ngunit ngayon ay simbolo na lamang ng isang malaking pagkakamali. "Simulan uli?" tanong ni Elena. Bahagya siyang tumawa, isang tunog na puno ng pait. "Akala mo ba, Gabriel, ang pagsasabi ng totoo ay parang isang reset button, nabubura sa lahat ng sakit na idinulot mo?" Nawala ang nangiti sa mga labi ni Gabriel. "Ellen, ginawa ko lang yon para protektahan ka." "Protektahan?" putol ni Elena. Ang kanyang boses ay biglang tumaas, puno ng emosyong 6 na buwan niyang kinimkim. "Iyon ang pinakamalaking kasinungalingan na sinabi mo sa sarili mo, Gabriel. Hindi mo ako pinrotektahan. Ang totoo, nilapastangan mo ang pagkatao ko. Ang relasyon natin ay dapat na isang partnership sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan. Iyan ang isinumpa natin sa harap ng dambana." Naglakad si Elena. Paikot sa kama, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa konsensya ni Gabriel. "Pero ano ang ginawa mo? Dinikta mo kung ano ang dapat kong maramdaman. Pinagdesisyonan mo ang buhay ko nang hindi ako tinatanong. Inisip mo na masyado akong mahina para manatili sa tabi mo habang may sakit ka. Pinaramdam mo sa akin na wala akong silbi bilang asawa dahil hindi mo ako pinagkatiwalaan na kayang-kaya kitang alagaan hanggang sa huli." "Naging duwag ka, Gabriel," patuloy ni Elena habang ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ngunit hindi niya hinayaang pumatak ang mga ito. Mas pinili mong magmukhang bayani sa sarili mong kwento ng noble sacrifice kaysa harapin ang realidad kasama ako. Pinatay mo ang tiwala ko. At ang tiwalang yon, Gabriel, ay hindi na maibabalik ng anumang gamot o pagsisisi. Napayo ko si Gabriel. Ang kanyang mga balikat ay nanginig sa pigil na iyak. Ang bawat salita ni Elena ay parang isang hatol na walang pagkakataon para sa apelasyon. "Kaya heto ang desisyon ko," sabi ni Elena, ibinabalik ang kanyang malamig na awtoridad. "Mananatili ako rito. Ako ang magiging doktor mo. Ako ang sisiguro na makukuha mo ang pinakamahusay na gamot at pangangalaga hanggang sa huling sandali ng buhay mo. Gagawin ko ito dahil tungkulin ko ito
bilang doktor at dahil may pinagsamahan tayo. Huminto siya sandali. Ang kanyang lalamunan ay nanikip. Pero huwag kang aasa na babalik ako bilang asawa mo, ang Elena na nagmamahal sa iyo ng buong buo. Ang Elena na handang ibigay ang lahat para sa iyo. Pinatay mo siya 6 na buwan na ang nakalilipas nang itapon mo ang singsing mo sa basura sa harap ko. Ang kasal natin ay tapos na, Gabriel. Hindi dahil sa sakit mo, kundi dahil sa pagpili mong lokohin ako. Ellen, pakiusap. Huwag namang ganito. Hikbi ni Gabriel. Mahal na mahal kita. Iyon lang ang dahilan ko. Kung mahal mo ako, rerespetuhin mo ang karapatan ko na harapin ang giyera, kasama ka. Huling hirit ni Elena. Ang pagmamahal na walang respeto ay hindi pag-ibig. Iyon ay kontrol. Tumalikod si Elena upang lumabas ng silid. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang sariling mga tuhod, ngunit pinanatili niyang tuwid ang kanyang likod. Ellen, hiyaw ni Gabriel sa sobrang tindi ng kanyang emosyon at ang bigat ng katotohanang tuluyan na niyang naiwala ang babaeng pinakaimportante sa kanya. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Gabriel. Ang monitor sa gilid ng kama ay nagsimulang tumunog ng mabilis at malakas. Beep, 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 beep. Narinig ni Elena ang alarm. Bilang isang doktor, automatiko siyang lumingon. Nakita niya si Gabriel na humahawak sa kanyang dibdib. Ang mukha ay namumutla at nahihirapang huminga. Ang puso nito ay hindi na kinaya ang bigat ng pagsisisi. Nurse Code Blue Room 402. Sigaw ni Elena habang mabilis na tumatakbo pabalik sa kama. Sa gitna ng kaguluhan, habang sinisimulan ni Elena ang emergency procedures, nagtama ang kanilang mga mata. Sa mga mata ni Gabriel, nakita niya ang isang huling pakiusap. Sa mga mata naman ni Elena, tanging ang lamig ng isang doktor ang nanatili. Kahit na sa loob-loob niya ang kanyang puso, ay nagsisimula na ring mabasag sa huling pagkakataon. Tahimik ang silid. Tanging ang mahinang huni ng ventilator ang bumabasag sa katahimikan ng gabi. 3 buwan na ang lumipas mula ng gabing iyon sa ospital, ang gabing halos bawiin na ang buhay ni Gabriel dahil sa tindi ng emosyon. Simula noon, hindi na siya nakalabas pa ng ward. Si Elena ay nanatiling tapat sa kanyang pangako. Hindi siya umalis sa tabi ni Gabriel. Bilang kanyang doktor, personal niyang pinangasiwaan ang bawat gamot, bawat pagsusuri at bawat minuto ng kanyang pangangalaga. Binantayan niya ang unti-unting paghina ng katawan ng lalaking minsan niyang itinuring na buong mundo. Ngunit may isang bagay na hindi nagbago. Nanatili ang pader sa pagitan nila. Sa loob ng 3 buwang iyon, walang mahal kita na namutawi sa mga labi ni Elena. Walang mga yakap ng mag-asawa, walang mga pangako ng pagbabalikan. Ang bawat haplos ni Elena sa balat ni Gabriel ay haplos ng isang bihasang doktor, malamig propesyonal at puno ng distansya. Isang gabi habang nag-iisa sila sa silid, dahan-dahang iminulat ni Gabriel ang kanyang mga mata. Hindi na siya halos makagalaw. Ang kanyang mga mata na lang ang tanging paraan niya upang makipag-usap. Tiningnan niya si Elena na noon ay abala sa pag-aayos ng kanyang chart sa ilalim ng malamlam na ilaw. Sa mga mata ni Gabriel, wala na ang bakas ng dating tanyag na abogado. Wala na ang pride, wala na ang pagiging makasarili. Tanging ang purong pagpapasalamat at pagtanggap ang naroon. Alam niyang malapit na ang kanyang oras at alam din niyang sapat na ang presensya ni Elena upang mamatay siyang payapa kahit na hindi na niya nakuha ang kapatawarang inaasam niya bilang asawa. Dahan-dahang lumapit si Elena sa kama. Tiningnan niya si Gabriel ng matagal. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, lumambot ang kanyang ekspresyon. Hinawakan niya ang payat na kamay ni Gabriel hindi bilang doktor, kundi bilang isang tao na nagpahalaga sa kanya sa loob ng 10 taon. Gab, bulong ni Elena. Pinapatawad na kita sa pagtatago mo
ng katotohanan. Pinapatawad na kita sa pagpili mong saktan ako para lang sa akala mong kaligtasan ko. Nakita ni Elena ang isang butil ng luha na gumulong mula sa mata ni Gabriel. Isang mahinang nangiti ang sumilay sa mga labi nito, isang ngiti ng tunay na kalayaan. Pero Gab, tandaan mo ito. Patuloy ni Elena ang bawat salita ay puno ng bigat. Ang pagpapatawad ay hindi laging nangangahulugan ng pagbabalik sa dati. Ang kasal natin ay natapos na noong pinili mong hindi ako pagkatiwalaan. Ngayon hayaan mo akong ihatid ka sa dulo ng iyong paglalakbay, hindi bilang asawa mo, kundi bilang ang huling taong nagmamahal sa'yo ng totoo. Tumango ng bahagya si Gabriel. Ipinikit niya ang kanyang mga mata habang dinadama ang init ng kamay ni Elena. Sa sandaling iyon, ang ritmo ng monitor ay nagsimulang bumagal. Beep, beep, beep. At sa huling pagkakataon, huminga ng malalim si Gabriel at dahan-dahang binitawan ang kanyang huling hininga. Pumanaw siya ng may ngiti sa kanyang mga labi sa piling ng babaeng pinrotektahan niya maniamong sa maling paraan ngunit minahal niya hanggang sa huling sandali. 3 taon ang lumipas, maliwanag ang sikat ng araw sa sementeryo sa Antipolo. Nakatayo si Elena sa harap ng isang maayos at malinis na puntod. Sa ibabaw ng marmol, nakaukit ang pangalan, Attorney Gabriel T. Lorenzo. Maayos ang hitsura ni Elena. Suot niya ang isang simpleng puting damit, ang kanyang buhok ay hinahampas ng sariwang hangin. Hindi na siya ang babaeng durog at puno ng galit. Siya ngayon ay isang mas matatag na bersyon ng kanyang sarili, isang tanyag na surgeon na kinikilala hindi lamang sa kanyang talino, kundi sa kanyang malasakit sa mga pasyente. Inilapag ni Elena ang isang sariwang puting rosas sa ibabaw ng puntod. "Kumusta ka na riyan, Gab?" Mahinang tanong ni Elena. 3 taon na pala. Ang bilis ng panahon. Tumingin siya sa malayo sa tanawin ng syudad na dati nilang pinagsaluhan. "Alam mo, tama ka sa isang bagay," sabi ni Elena, tila ba kausap ang hangin. "Ligtas na nga ako ngayon. Malaya na ako. Pero hindi dahil itinulak mo ako palayo, kundi dahil natutunan kong buuin ang sarili ko mula sa pagkawasak na idinulot mo. Natutunan ko na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa pagsasakripisyo ng katotohanan. Ang tunay na pag-ibig ay ang pagkakaroon ng lakas na harapin ang anumang unos ng magkasama." Huminga ng malalim si Elena. Wala na ang pait sa kanyang boses. Tanging kapayapaan na lamang ang natira. "Salamat sa lahat, Gabriel. Salamat sa 10 taon ng saya at salamat din sa 6 na buwan ng sakit. Dahil sa'yo nalaman ko kung gaano ako katatag. Mahal kita noon. At laging may puwang ang alaala mo sa puso ko. Pero ngayon, oras na para sa aking sariling bagong simula." Isang huling tingin ang ibinigay ni Elena sa puntod bago siya dahan-dahang tumalikod. Naglakad siya palabas ng sementeryo nang may matatag na hakbang, hindi lumingon sa nakaraan, kundi nakatingin ng diretso sa hinaharap na siya mismo ang bumuo para sa kanyang sarili. Ang kwento ni Elena ay nagtatapos hindi lamang bilang isang sugat na unti-unting naghihilom, kundi bilang isang matapang na desisyon na piliin ang sarili. Mula sa isang perpektong pag-ibig na gumuho sa gitna ng pagtataksil at lihim, natutunan niyang harapin ang katotohanan na kahit ang pagmamahal ay maaaring magdulot ng sakit kapag nawawala ang tiwala at katapatan. Nang mabunyag ang dahilan sa likod ng lahat, pinili ni Elena ang magpatawad ngunit hindi na bumalik. Sapagkat ang tunay na pag-ibig ay hindi dapat itago sa likod ng kasinungalingan, kundi ipinapahayag sa katotohanan at paggalang. Sa huli, ang mga maling pagpili ay may kapalit at ang mga pusong marunong magmahal ng tama ay makakatagpo ng kapayapaan na nararapat sa kanila. Ikaw, kung ikaw si Elena, kaya mo bang magpatawad ngunit piliing lumayo? Naniniwala ka ba na ang pag-ibig ay dapat laging may kasamang katotohanan,
At ikaw, kumusta ka na ba ngayon? Sana ay pinipili mong pahalagahan ang sarili mo araw-araw. Kung may nais kang ibahagi, nandito lang ako. Handa akong makinig at tunay na nagmamalasakit sa'yo.